Wow! Walang kupas ang galing mo, Mia. Hanga talaga ako sa kahusayan mo. Puri ni Alejandro at lumapit kay Mia upang sana hagkan ito sa pisngi. Ngunit, isang malakas na suntok lang ang natamo nito mula sa dalaga. Baka gusto mong sa kabaong ka na matulog mamayang gabi? Matapang na tanong ni Mia matapos alisin ang gloves at helmet nitong suot. Katatapos lang kasi ng drag racing, kung saan sumali siya at katulad ng dati, laman na naman siya ng usapan dahil sa kanyang kahusayan. Hindi naman ito inakala ng naghamon sa kanya na anak ng isa sa mga senador sa kanilang bansa. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Matalim ang tingin na sabi ni Alyssa kay Mia na nakalaban ito. At hinagis ang susi ng sports car kay Mia, kasama ang 5 milyon na napanalo ng premyo nito sa paligsahan. Sigurado ka? Baka wala nang matira sa yaman ng pamilya mo kung kakalabanin mo pa ulit ako. Simpleng sabi ni Mia pero halata ang panlalait sa boses niya. Imbes na sumagot, nagtimpi na lamang si Alyssa na umalis sa field habang nakakuyom ang 2 kamao nito. Ako pang inangasan mo? Bulong ni Mia at kumisi bago hinagis ang attache case na may lamang 5 milyong piso sa bagong sports car niya. Sumakay doon si Mia bago hinagis ang isang susi kay Mikay na kanyang matalik na kaibigan at isa sa kanyang mga kasamahan pagdating sa drag racing. Let's go out! Sigaw ni Alejandro kay Mia matapos buhayin ng dalaga ang makina at nagkaroon ng malakas na ingay. Ngumisi lang naman si Mia at mabilis na pinaandar ang sports car palapit kay Alejandro kaya halos tumakbo ito sa takot. Let's go girl! Untag naman ni Mikay na may ngiti rin sa labis saka sabay pinagtulungan si Alejandro. Pinaikot nila ang sasakyan kung saan nanginginig na nakatayo ang binata at halos palibutan na makapal na usok na nagmumula sa kanilang mga sasakyan. Malakas na tawanan ang narinig sa field habang masayang pinanonood ang nangyayari. Ang ibang mga drag racer ay ginaya ang ginagawa ni Mia at ng kaibigan nito. Kayo na bahala dyan. Sambit ni Mia at binuksan ang attache case bago dumakot ng limpak-limpak na pera at hinagis sa mga ito. Halos magkagulo naman ang mga tao roon habang pinapaandar ni Mia ang sports car nito at pinapalipad ang pera sa hangin. Nang magsawa, sinara na ni Mia ang attache case at mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Ganon din naman si Mikay na enjoy. Halos walang mapaglagyan ng kasiyahan ng 2 magkaibigan. Lalo na nang hinabol na sila ng mga pulis dahil sa hindi pagsunod sa traffic lights at pag-overspeed. Go girl! Imbes na matakot, masaya pa na pinagdiriwang ni Mia ang paghabol sa kanila ng mga pulis. Hindi naman na ito bago sa 2 dahil tuwing natatapos ang drag racing na kanyang sinasalihan, madalas ganito ang kanilang ginagawa. Oops! Sambit ni Mia nang may masalubong na sasakyan ng pulis papunta sa kanila. Bago mabilis na nag-U-turn si Mia at pinadaan ang sports car sa kabilang direksyon. Sumunod naman si Mikay sa kanya na nagagawa pang uminom ng wine mula sa mismong bote nito na tila walang humahabol sa kanila. Habulin niyo lang kami! Pasaway na sabi ni Mikay sa mga pulisya at tinapon ang bote ng wine sa sasakyan ng mga pulis nang makasabay na ito sa bilis nila. Naiinip na ako! Gusto ko ng thrill! Sambit ni Mia nang may kalokohan na pumasok sa isip niya. Sinadya pa kasi ni Mia na dumaan sa police station at magpahabol sa mga ito, kaya halos palibutan na rin siya ng mga pulis. Pinadaan ni Mia ang sasakyan sa hindi naman dapat daanan, bago lumusot sa isang shortcut papunta sa kalsada. Katulad ni Mia, sanay na rin si Mikay sa ganitong gawain. Kung hindi dahil sa impluensya ni Mia, hindi siya mapapasali sa ganito. Konting practice pa. Wika ni Mia at ngumisi nang matakasan nila ang lahat ng pulis na humahabol sa kanila. Pagkatapos nito, dumiretso agad sila sa loob ng bar upang magsaya at mag-celebrate. Pagpasok pa lang nila,
Sila agad ang center of attraction dahil ibang-ibang kasuotan ng dalawa sa mga babaeng naroon. Miss, wala ho kayo sa palengke. Hindi ito ang tamang lugar para sa inyo. Sa lubong ng dalawang babae, sa kanila, habang hawak ang baso na may lamang tekila. Well, if that's the case, then I guess, this is also not the right place for you. Nasa bar ka, wala ka sa motel. Direkta na sabi naman ni Mia sa kaharap, na halos kita na ang buong kaluluwa sa suot. Ito ang suotin sa bar, no? Besides, mas comfy pa itong isuot kumpara sa suot mo. Laban ng sambit pa na isa at tumingin sa kanilang dalawa mula ulo hanggang paa. Ngumisi naman si Mikay at pinatabi si Mia. Kilala ni Mikay ang kaibigan. Sa oras na mapuno ito, tiyak na sasabog ito sa harapan ng lahat. Alam mo girl, kung ako sa'yo, tumabi ka na lang kung gusto mo pa masikatan ng araw, okay? Hell no? Laban naman ng babae na kanilang kaharap. Hindi naman na nakatiis pa si Mia kung kaya't buong lakas na sinipa ng dalaga ang babaeng kaharap na halos tumalsik. Muntik pa masira ang lamesang pinagbagsakan nito. Dahil sa nangyari, napatigil ang tugtugan sa bar. Hindi pa kasi kontento si Mia at binasag pa nito ang bote ng alak matapos ipukpok sa ulo ng isang babae bago ito paulit-ulit na inihampas sa pader. Ituloy ang kasiyahan! Sigaw ni Mia matapos itulak ang babae na halos sumuka ng dugo. Binuhat naman ito ng mga bouncer sa bar at dinala palayo. Muli namang pinatunog ng DJ ang music, kasabay ng muling pagbubukas ng disco lights dahil sa takot na baka mangyari din dito ang nangyari sa babae. Kaya naman, muling napuno ng kasiyahan ang loob ng bar. I like that girl. Wika ng isang lalaki habang akbay ang babaeng katabi nito. Hindi naman niya nakatakas sa pandinig ni Mia. Simple man ang suot at halos balutin ang katawan ng makapal na jacket. Hindi pa rin maikakaila ang medyo may kalakihang hinaharap niya. Lumapit ang lalaki na ito kay Mia matapos itong palayuin sandali ang babaeng ka-table nito. Hi miss, wanna drink? Tanong ng lalaki na walang pagkakakilanlan kay Mia. Can't you see that I'm drinking already? Pabalang na sagot niya na halos laklakin na ang alak. Mataas ang alcohol tolerance ni Mia, kaya hindi siya nalalasing ng basta-basta kumpara kay Mikay. Kaya puro mababa lang ang alcohol content ng iniinom nito. Yeah, alam ko. But I'm not talking about the drink. Muling sambit ng lalaki at kinagatang pang ibabang labi nito bago pinadaan ang kamay sa braso ni Mia. Hindi pa man naglalakbay ang kamay ng lalaki pataas sa katawan ni Mia, pumutok na ang labi nito dahil sa lakas ng suntok na ginawa ni Mia roon. Hinagis din ni Mia ang alak na iniinom sa mukha nito. Kayo, gusto niyo rin bang subukan? Tanong ni Mia sa mga kasamahan ng lalaki na lumapit sa kanila. Parang bahag naman ng buntot, na tumanggi ang mga ito at inalalayan na lang ang lalaki na kasamahan upang bumalik sa table nito. Tara na sa dance floor. Masyado ka namang mainit eh. Enjoyin muna natin ang party. Pagyayaya ni Mikay kay Mia at hinigit ito patungo sa gitna ng stage. Pumayag naman si Mia at nagsayaw doon. Sanay naman na si Mia sa ganito dahil ito ang madalas niyang puntahan. Simula kasi ng tahakin na ni Mia mag-isa ang mundo nang walang kasamang kahit sino, ay bar na ang naging takbuhan niya upang makalimot. Doon naman ni Mia nakilala si Mikay, kaya sa paglipas ng panahon ay unti-unting naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Party! 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 Sigaw ni Mia habang masayang sumasayaw kasama ang ibang mga tao roon na nasa gitna ng dance floor. Sandali lang at may naramdaman si Mikay na humawak sa kanya, kaya mabilis itong napatigil sa pagsasayaw. Paglingon ay nakita ni Mikay ang nag-aalab at mapang-akit na tingin ng isang lalaking may bigote. Iba rin talaga. Wika ni Mia na tumigil sa pagsasayaw at pinanood ni Mia kung paano baliin ang kamay ng lalaki. Nang magsawa, pinagpatuloy na lang ni Mia ang pagsasayaw at halos lunurin ang sarili sa alak.
Palagay naman ang loob ng dalawa na walang masamang mangyayari sa kanila dahil bukod sa alam ng dalawa ang sarili, ay si Mikay ang owner ng bar. Kapagod. Pagod na sabi ni Mia matapos humiga sa sahig at tanging ingay lang ng music ang maririnig. Sinong hindi mapapagod? Halos ubusin mo na ang customers ko. Wika naman ni Mikay at humiga rin sa sahig. Bahagya pa itong tumagilid at sinipa ang walang malay na lalaki sa kanyang tabi. No worries, babayaran ko yan lahat. Usal naman ni Mia na may bakas pa ng dugo ang kanyang kamao. Sa sobrang kalasingan kasi, pinagbubugbog niya mga taong naroon. Ang iba naman umalis na sa takot na baka madamay. Madalas itong gawin ni Mia, lalo na kapag inaabot ng kalasingan, pero kahit na ganon, ay malakas at binabalik-balikan pa rin ang mga bar na pagmamay-ari ni Mikay, lalo na ng mga mayayamang customers. Tanging pagbebenta lang ng alak at disco bar ang negosyo, pero marami ang mga customers na nagdadala doon ng babae at nagtitable. Kaya imbes na makipagtalo, hinahayaan na lang ito ni Mikay. Gusto ko na matulog. Inaantok na sambit ni Mia nang makaramdam ng pagod. Tumayo ka dyan. Sigurado naman akong tatamarin ka umuwi sa bahay mo, kaya dito ka nalang magpalipas ng gabi. Open naman ang VIP room na pinagawa ko para sa'yo. Pag-aaya ni Mikay sa kaibigan at inalalayan nitong tumayo. Akbay ni Mikay si Mia na naglakad ang dalawa papunta sa VIP room upang magawa na ni Mia ang sinasabi nitong pagpapahinga. Huwag kang humarang sa dinadaanan ko. Singhal ni Mia sa lalaking nakalupasay sa sahig. Hayaan mo na yan. Hindi ka pa na kontento. Baka hindi na ospital ang pagdalhan yan, baka morgue na. Pigil ni Mikay sa kaibigan dahil akma na naman sana itong sasaktan ni Mia. Sa kabilang banda, nilagay ni Jake ang maleta sa loob ng condominium nito bago humiga sa kama upang doon magpahinga. Kababalik niya lang galing ibang bansa at nais niyang dito muna manirahan sa Pilipinas matapos maging tahimik ng ilang taon. Nakakapagod ang biyahe. Wika ni Jake sa sarili at inilagay sa ulo ang kanyang kamay. Sandaling pinikit ni Jake ang dalawang talukap ng kanyang mata at naghintay na hilahin siya ng antok. Ngunit sa sandali na yon, sumagis sa kanyang isipan ang nakaraan. Dating sundalo si Jake. Ngunit nang matapos na ang kontrata, hindi na siya muling bumalik pa. Hindi dahil sa ayaw na niyang bumalik sa serbisyo, ngunit sa ilang confidential na pangyayari. Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Jake nang biglang pumasok si Dave sa kondo na para bang sarili niya itong tirahan. Long time no see pare, tagal mo na wala ah. Siya nga pala, may gaganapin na illegal drag racing bukas ng gabi, sama ka? Tanong ni Jake at sinindihan ng sigarilyo na hawak nito. Minulat ni Jake ang mga mata at bumangon. Hinagisa naman ni Dave ng sigarilyo si Jake na agad namang nasalo ng binata at sinindihan. Malaki ba kitaan dyan? Tanong ni Jake matapos ibuga ang usok sa kanyang bibig. Ngumisi naman si Dave at tinapik si Jake sa braso. Milyon ang kitaan dito. Wika ni Dave na nakapagpasabi kay Jake. May karanasan din ito sa racing. Dahil noong oras na umalis ito sa serbisyo, ito ang kanyang pinagkakaabalahan sa ibang bansa. At katulad ng offer ni Dave, illegal din ito. Ngunit higit pa sa kanyang ekspektasyon ang kitaan. Pupunta ako. Pagpayag ni Jake at inunat ang kanyang kamay. Malakas ang pakiramdam ni Jake na walang uubra sa mga kalaban niya oras na siyang makatapat. Lihim siyang napangisi. Bumuga siya ng usok bago kinuha ang sando saka sinuot yon at lumabas upang puntahan ang sasakyan nito sa labas para sa paghahanda. Hindi na pinatagal pa ni Jake ang sandali at agad na ring pumunta sa lokasyon kung saan sinabi ni Dave. Sa gitna ng syudad ng gabing yon,
Ang kalsada ay naging entablado para sa isang matinding laban sa pagitan ng dalawang magiting na street racers. Ang mga makina ay humahagibis at nagbibigay ng malakas na tensyon sa paligid habang ang mga gulong ng bawat sasakyan ay humahalimuyak sa aspalto. Patas ang laban dito. Kung meron may balak magsabotahe sa'yo, ako nang bahala. Saad ni Dave at kumaway sa mga kasamahan na papalapit sa kanyang gawi. Sino ang humamon na kalabanin ako? Tanong ni Mia matapos bumaba sa sports car nito. Mistulang naging spotlight ang kinatatayuan ni Mia dahil sa kintab ng sasakyan at maangas na suot niya. Baguhan, balikbayan, mukhang di ka kilala. Ani Andrew habang hinihipak ang sigarilyo. Napangisi naman si Mia at napatingin sa mga kalalakihan na sumisigaw. Siya na ba yun? Tanong ni Mia na parang minamaliit ang kalaban. Oo, siya nga. Sagot naman ni Andrew na katulad ni Mia, nakatingin din kay Jake na naglalakad palapit sa kanila. Para namang walang obra sa akin yung patpati na lalaking yan. Baka isang bangga ko lang dyan. Hindi lang sasakyan niya ang makalas. Panunuyan ni Mia na kinatawa ng mga nakarinig sa sinabi nito. Hindi naman nabago sa kanila ang pagiging magaspang ng ugali ni Mia. Dahil simula ng pasukin ito ang mundo ng drag racing, ganito na ito. Mukhang nagkakasiyahan ata kayo. Bungad na bati ni JK Mia at mga kasamahan nito. Nakikita mo naman nagtanong ka pa. Sambit ni Mia at ngumisi. Napatawa naman si Andrew at halos masamid sa usok ng sigarilyo. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Saad naman ni Jake at halatang inis at hindi niya mapigilan ang pagkainis sa babae. Kundi lang babae si Mia, baka kanina pa ito nasapak ni Jake. Okay lang, hindi ko rin naman gusto ang pananalita mo. Baguhan ka pa lang dito pero kung makapagsalita ka parang ikaw ang hari dito. Wika ni Mia at kinuha ang salamin sa buhok ni Jake. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Kesa naman makita ng mga taong manonood at ng mga kasamahan mo kung paano kita lampasuhin. Sinuot ni Mia ang shades at mapang-insultong tumingin sa binata. Mukhang ikaw itong natatakot na malampaso ko. Hindi naman napigilan ng mga tao roon na mapasigaw sa tuwa dahil sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Inalis ni Mia ang suot na salamin at hinagis sa mukha ni Jake bago binuksan ang pinto ng sports car nito. Tignan natin kung hanggang saan yung yabang mo. Sambit ni Mia nang magtagpo ang matalim nilang tingin sa isa't isa bago sumakay sa kanika nilang sasakyan. Tinapakan naman ni Jake ang salamin sa sahig bago naglakad pabalik ng sasakyan nito. Ibang klase ka talaga pare. Akalain mo yun? Napagsalitaan mo ng ganun si Mia, bilib talaga ako sa'yo. Manghanawi ka ng kasamahan ni Dave. Ipakita mo kung sino ka. Good luck. Tinapik muna ni Dave ang balikat ni Jake bago ito sumakay sa sports car na dala din ito. Sinuot ni Jake ang helmet at binuhay ang makina na siyang lumika ng matinding ingay. Lalo na nang mabilis na paandarin ni Jake ang sasakyan papunta sa starting line ng gaganaping karera. Kita naman sa mga mata ng manonood ang pananabik sa karera na magaganap sa pagitan ng dalawa. Lalo na nang sabayan ni Mia ang pag-iingay ng sasakyan ni Jake, dahilan para halos mapuno ng usok galing sa kanilang tambutso ang paligid. Ilang paso mo ang lalaking yan, Mia! Sigaw ni Mikay na kararating lang. Habang si Mia naman ay seryosong nakatingin sa unahan, lalo na nang hawakan ng race flagman, ang berdeng bandera na sinyales ng pagsisimula ng karera. Hindi naman halos mapigilan ni Jake na mapamura nang kasabay ng hudyat ng pagsisimula ng karera, ay siyang mabilis sa pagpapatakbo ni Mia ng sasakyan. Sisiw ka lang sa akin, sabi ni Mia sa kanyang isip habang nagmamaneho. Ngunit laking gulat ng dalaga nang wala pang 1 minuto, nakasabay na niya si Jake. Kung sa malayo titignan ay para lang silang naglalaro, pero para sa kanila, halos ibuhos na nila lahat ng lakas at galing para lamang manalo. Makulit ka, sambit ni Mia at ginitgit ang sasakyan ni Jake. Hindi naman nagpatalo ang huli at gumanti rin ito. Dahilan,
upang parehas silang mawala sa linya ng kalsada. Kita sa dalawang kalahok ang kasanayan sa pagmamaneho sa galing na kanilang pinapamalas sa pamamagitan ng high-speed chases, car stunts, at intense na pagtakbo ng sasakyan. Kapag minamalas ka nga naman. Sabi ni Mia nang rumagasa ang malakas na pagbagsak ng ulan, pero hindi ito naging hadlang sa pagitan ng dalawa. Patuloy lang ang dalawa kahit pa bumangga na ang sasakyan kung saan sila naroon. Lalong naging intense ang laban dahil para bang walang balak magpaawat ang dalawa, kahit pa posible na mas mahirapan ang mga ito dahil sa lakas ng patak ng ulan. Hindi naman inaasahan ni Mia na mapupunta sa ibang direksyon ng pagmamaneho. Kaya naunahan siya ni Jake sa kanila. Ngunit ilang hibla lang ang layo na sasakyan sa kanya. Buisit! Singhal ni Mia at mabilis na nag-U-turn bago muling pinaharurot ang sasakyan. Rinig ang malakas na hiyawan ng manonood. Lalo pa at nakita na nila na malapit na si Jake sa finish line. Kahit ang mga manonood ay walang pakialam sa malakas na pagbagsak ng ulan, patuloy lang ang mga ito sa pagsuporta sa mainit na labanan. I won! Sigaw ni Jake nang ilang metro na lang ang kanyang layo sa finish line. At sa isang iglap, narating niya ito. Ngunit laking gulat na lang ni Jake nang halos sabay silang dumating ni Mia. Hindi man lang niya napansin na mabilis itong nakasunod sa kanya. Bumaba si Jake sa loob ng sasakyan nito matapos alisin ang helmet at gloves na suot. Katulad ni Mia, nakasuot din siya ng racing safety gears bago sila sumabak sa patimpala kanina. It's a tie! Sigaw ng may hawak ng premyo. Tila naman walang pakialam si Mia roon at diretso lang na naglakad palapit kay Jake. Pinahanga mo ko. Ikaw lang ang kauna-unahang kalaban na nakasabay sa akin ng ganun kabilis. Wika ni Mia at inalis ang gloves bago inabot ang palad kay Jake. Congrats! Inalis din naman ni Jake ang suot na gloves at inabot ang kamay kay Mia. Patago namang humanga si Jake dahil sa kabila ng pagiging batikan nito sa pagmamaneho. Hindi niya may pagkakaila na malambot ang palad dito na para bang hindi sanay sa kahit anumang gawain. Ganon din sa'yo. Saad ni Jake, pabalik, dahilan upang sandaling magtagpo ang kanilang mga mata. Ang intense na laban nyo kanina. Naputol sa ere ang sasabihin ni Mikay na makita ang magkahawak kamay na dalawa. Huwag kang malisyosa. Pangunguna na ni Mia kay Mikay matapos nitong alisin ang kamay sa pagkakahawa kay Jake. Bakit? Wala naman ako sinasabi Tanggi naman ni Mikay bago saglit na tumingin kay Jake pero na makita ito ng malapitan para itong isang tupa na biglang umamo. Hi, ikaw pala si Jake? Ako si Mikay, matalik na kaibigan ni Mia. Pakilala nito kay Jake at inabot ang kamay ng lalaki. Ganun ba? Tugon ni Jake saka nagpaalam na umalis upang lumapit kay Dave at sa iba pa nitong kasamahan. Pigil naman ang tawa ni Mia nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Lalaking yun, ang sungit, kala mo naman magaling. Nakatsamba lang siya, no? Pagdadabog ni Mikay. Binatukan naman ni Mia si Mikay dahil sa hakulitan nito. Aray, ang sadista mo talaga. Daing ni Mikay kay Mia. Ang dami mong sinabi. In fairness, may pagmamalaki siya. Wala sa isipan na sabi ni Mia. Sinundot naman ni Mikay ang tagiliran ng kaibigan na parabang kinikilig. Ikaw hindi ko ina-expect na sa kabila ng pagiging tigasin mo, sa lalaki ka rin pala babagsak. Ngayon ko lang napagtanto na may tinatago ka rin palang kamanyakan dyan sa isip mo. Muli namang binatukan ni Mia ang kaibigan. Napaka-green-minded mo. Ang tinutukoy kong may pagmamalaki siya, yung galing niya sa pagmamaneho. Imagine, for the past few years, ngayon na lang ulit may nakatapat ako sa bilis sa pagmamaneho, di ba? Alam mo yan. Pagtatama ni Mia. Naku, huwag ka na magkaila dyan. Obvious naman na bet mo ang lalaking yun, no? Tumahimik ka dyan. Masungit na saway ni Mia. Lumapit naman agad sa kanila si Andrew at ang ibang manonood upang magpa-picture sa kanya. Nagtaka pa si Mia dahil parang ang daming dumalo ngayong gabi. Well,
Kilala naman niya ang mga tauhan sa organisasyon at hindi ito basta-basta magpapapunta ng kung sino-sino. Mia, pasensya na sa istorbo pero pinapatanong ni Jake kung gusto mong sumama sa amin mag-celebrate? Singit naman ni Dave. Kumunot naman ang noon ni Jake at katulad ng ginawa ni Mia kay Mikay, binatukan din ito si Dave. Pinagsasabi mo dyan, uuwi na ako. Gusto ko na muna magpahinga. Sabi ni Jake dahil pakiramdam niya nanibago ang kanyang katawan. Pumayag ka na pre, ngayon na lang ulit tayo nagsalo-salo eh. Pagkakataon din to, papalagpasin mo pa ba? Kumbinsi ni Dave kay Jake. Payag ako. Sambit ni Mia matapos pirmahan ang kanyang litrato mula sa isa sa kanyang mga tagahanga. Gusto ko yan. Uwi na rin yun para makilala mo kaming lahat dito. For sure naman na pupunta ang ibang mga membro ng organisasyon na to. Ani Mikay, tayo-tayo na lang muna. Wala akong ganun kalaking pera para ilibre kayo, ayoko pa mamulubi no. Saad naman ni Dave dahil kilala niya ang mga kasamahan at ibang membro na naroon. Mayayaman ang mga ito at hindi kakain ng simpleng pagkain lang. Sagot ko na lahat ng drinks at food. Pagboboluntaryo ni Mia. Lakas mo talaga Mia. Malawak ang ngiti sa labi na sabi ni Dave. Parang boss naman na inutusan niya si Dave at iba pang kasamahan na pumunta sa gagawing celebration. Welcome natin ang panibagong miyembro! Untag ni Andrew at tinaas ang baso na may lamang alak. Tahimik lang naman na umiinom si Mia ng tikila habang ang karamihan ay nagkakasiyahan. Kailan mo pinasok ang mundo ng pagkakarera? Tanong ni Mia nang mapansin ang pananahimik ni Jake habang nakatingin sa kalangitan. Bakit? Interesado ka? Balik na tanong ni Jake sa kanya. Magtatanong ba ako kung hindi? Piloso pa rin na tanong pabalik ni Mia dito. Kasalukuyan silang nasa terrace ng mansyon ni Andrew. Kaya ngayon, ito ay aligaga sa mga bisita. Hindi na mahalaga kung kailan ako nagsimula. Wika ni Jake. Masyado ka masikreto? Sumandal si Jake sa bakal at nilagok ang alak na nasa baso. Ayoko nang pag-usapan pa ang nakaraan ko. Ang nakalipas, hindi na dapat binabalikan pa. Ngumisi naman si Mia at inubos ng tikila. Bahala ka. Pambabaliwala na lang ni Mia sa kausap at umalis upang makihalubilo sa mga taong naroon. Naiwan namang nakatayo si Jake habang nakatingin kay Mia sa malayo. Hindi man sabihin ni Mia sa kanya ay ramdam niyang may kinatatakutan din ito. Matapang ito pagdating sa pakikipagkarera na tila ba walang sinasanto. Kung magalit din ito ay parang tigre. Pero alam ni Jake na may tinatago itong lungkot sa kabila ng lahat. Kakaibang babae. Sambit ni Jake at umiling habang nakatingin kay Mia na nakikipagkasiyahan sa mga kalalakihan kasama ang ibang babae. Kung titignan ay parang liberated na babae si Mia. Ngunit, mas malinis pa ito kaysa sa mahinhin na babae. Katulad nga ng sabi nila, kung sino pa ang mahinhin, siya pa ang maraming tinatago. Pare, come on, join us! Pag-aya ni Dave habang hawak ang baso ng alak. Tumanggi naman si Jake dahil ayaw niya magpakalasing at isa pa, nais na rin niyang magpahinga. Hinayaan naman ito ni Dave at nagsaya na lang kasama ang mga taong naroon. Maya-maya naman, nagpaalam na si Mia na aalis kasama ang kaibigan nito. At kasunod nito, nagpaalam na rin naman si Jake dahil hinihila na rin siya ng antok kanina pa. Nagkantsawan pa ang mga kasamahan, pero pinagsawalang bahala na lang ito ng lalaki at mag-isang umuwi ng kondo. Kinabukasan ay nagising si Jake ng 5:00 ng hapon. Sa sobrang pagod, hindi niya na namalayan ang oras. Balak sana ni Jake na magluto, pero wala pa nga pala siyang stocks na pwedeng lutuin. Mas gusto naman ni Jake na siya mismo ang magluluto kaysa mag-order, kung kaya't agad na itong naligo at nagbihis. Kahit saan talagang daming pasaway. Wika ni Jake habang nagmamaneho nang mapansin ang ugong ng sasakyan ng pulis at hinahabol ang isang sasakyan. Bumusina si Jake sa inis nang makitang halos papalubog na ang araw
hindi pa rin nakakausad ang kanyang sasakyan sa sobrang traffic. Napailing-iling na lang siya, saka bumuntong hininga, bago humanap ng pwesto kung saan pwede magparking. Lalakarin na lang niya ang daan papunta sa grocery store, kesa maghintay pa siya at abutin ng siyam-siyam sa kalsada. Nang matapos ipark ng lalaki ang sasakyan, nagsimula na itong mag-jogging upang mas mapabilis kahit papano. Jake? Napakunot ang noon ni Mia nang mapansin ang isang lalaking tumatakbo sa hindi kalayuan. Mabilis na tumingin si Mia sa side mirror ng sasakyan nito at may kalayuan pa man ng pulis sa kanya kaya pinaharurot niya ang sasakyan. Sakay! Untag ni Mia matapos sipain ang pinto ng kotse upang buksan to. Napatigil naman si Jake sa pagtakbo at sinilip kung sino ang taong nasa loob. Huwag ka nang maraming tanong, sumakay ka na! Utos naman ni Mia habang ang mata ay nasa side mirror. Bilis! Singhal ni Mia na nagpa-alerto kay Jake. Nang makasakay ang lalaki, mabilis na pinatakbo ni Mia ang sasakyan at inasar pa ang mga pulis kung kaya't halos abuti na higit kalahating oras ang biyahe nila bago sila tuluyang makatakas. Magpapakamatay ka ba? Tanong ni Jake na hindi man lang nabahiran ng takot. Kung magpapakamatay ako, matagal ko nang ginawa. Diretso ang sagot ni Mia. Wala sa wisyo na napailing na lang si Jake dahil may punto naman ito. Tuluyan na ring lumubog ang haring araw kung kaya't madilim na rin ang kapaligiran. Bakit ka pala tumatakbo kanina? Nasaan na sasakyan mo? Tanong ni Mia. Bala ko sana mag-grocery, pero dahil sa ginawa mo, hindi ko na natuloy ang lakad ko. Natawa naman si Mia at tumayo habang winawagayway ang kamay nito. Nung oras pa lang sigurado akong bukas pa yan. Tila nagdududa naman si Jake dahil malapit na rin sumapit ang 9:00. Hindi na. Bukas na lang, babalik na lang ako. Usal ni Jake at tumayo na rin sa pagkakaupo sa bench. Sus, ang dami mong arte. Paano mo malalamang sarado na kung di mo susubukan? Kung di mo sana ako hinayaan na ibangga ang sasakyan mo, di sana may magagamit ka pa at di na kailangan mag-taxi pa. Tumingin naman si Mia sa kanya at nagsalita. Bakit? Sino ba nagsabi na magta-taxi ako? Tanong ni Mia at pinara ang isang motorsiklo. Sandali naman itong tumigil upang alamin kung bakit siya nito pinatigil. Baba! Utos ni Mia. Baliw ka ata ba't ako bababa? Sa ibang motor to? Naputol sa ere ang balak sabihin ng lalaki dahil sa malakas na suntok ni Mia sa panga nito. Natumba patuloy ang motorsiklo at napatigil ang ilang sasakyan. Ngumisi lang naman si Mia at tinayo muli ang sasakyan at sumakay doon. Tara na! Utos ni Mia sa kanya. Pasaway talaga. Bulong ni Jake at kinuha ang cash sa wallet niya at nilagay ito sa bulsa ng jacket ng lalaking halos mawala ng malay. Sasakay ka ba? O gusto mo ikaw mismong managot dyan? Tumingin naman si Jake kay Mia at sumakay sa motor. Hindi pa man nakakaayos si Jake ng pwesto, mabilis na pinaandar ni Mia ang motorsiklo, kaya aksidente siyang napahawak sa bewang ni Mia. Dahilan? Para mapalunok siya. Sandali namang nilingon ni Mia ang lalaki at sinamaan ito ng tingin. Kung kaya agad inalis ni Jake ang mga kamay na nasa bewang ng babae. Alam ko namang type mo ko, pero wag mong ipahalata. Mapang-asar na sabi ni Mia habang mabilis na nagmamaneho. Kilabutan ka nga. Kung ikaw din lang, wag na no. Untag ni Jake upang magkarinigan sila. Binaling ni Mia ang motorsiklo at dumiretso sa tapat ng grocery store bago mabilis na nagpreno. I already told you, sarado ng grocery stores ng ganitong oras. Inayos ni Jake ang nagulo niyang buhok habang si Mia naman, hindi man lang kakakitaan ng kahit anong pagkapagod o hulas sa kabila ng malakas na salubong ng hangin sa kanila kanina. Pag sinabi kong bukas, bukas yan. Ani Mia at hinayaang nakabagsak ang motorsiklo sa kalsada. Hindi ko gusto ang idea na gagawin mo.
May kutob si Jake na gagawa na naman si Mia ng panibagong gulo. Pumunta si Mia sa basurahan at kinuha ang bakal na nakalagay doon bago muling bumalik sa tapat ng grocery store sa hinampas ito sa kandado. Pinigilan naman ito ni Jake pero ayaw nitong paawat. At sa huli, pati na rin ang glass door binasag nito. Pasok na. Akala ko ba bibili ka? Utos ni Mia at binuhay ang ilaw. Wala pang gaanong sasakyan na dumadaan sa parting yon. Kaya't pumasok na rin si Jake sa loob. Sinipa ni Mia ang cart papunta kay Jake at kinuha ang lollipop bago ito sinubo. Tinulak naman ni Jake ang cart pero sumakay dun si Mia. May angal ka? Tanong nito. Hindi naman sumagot si Jake at tinulak na lang ang cart habang sakay si Mia doon. Kada nadadaanan nilang mga chichirya, kumukuha si Mia at binubuksan nito. Illegal tong ginagawa natin. Ani Jake. Bakit? Illegal din naman ang drag racing na sinalihan mo nitong isang gabi Alam ko. Pero hindi pa rin tama na sirain natin ang negosyo na pinaghirapan ng ibang tao. Bumaba si Mia at tinulungan si Jake na maglagay ng dilata sa cart na tulak-tulak nito. Masyado ka nagmamalinis. Bakit ba? Ano bang alam mo sa responsibilidad ng isang tao sa bansa? Tumigil si Jake at tumingala kung saan naroon ang CCTV. Dati ako naglilingkod sa bansa at gobyerno. Tumawa si Mia at inalis ang lollipop sa bibig. May superpowers ka ba dati? Dati akong sundalo. Ganon? Pero lulong ka sa illegal na gawain. Halos mapuno na ni Mia ang cart kaya tinulak na ito ni Jake upang ilagay sa kahon o plastic. Hindi naman ako katulad mo sa pagiging pasaway. Halos lahat na ata ay gagawin mo masatisfy mo lang sarili mo. Habang abala sila sa pagkukwentuhan, narinig nila ang pagdating ng mga pulis at nakaabang na sa labas. Ito na nga bang sinasabi ko Lumingalinga si Jake upang humanap ng daan kung saan sila pwedeng tumakas. Kaibahan naman kay Mia, nakampante lang na nakatayo sa isang tabi. Naghihintay sa pagpasok ng pulis upang tugisin sila. Hindi maiwasan ni Jake na mapamura sa kanyang isip. Walang pasabi na hinawakan si Mia sa kamay bago ito hinigit at tumakbo. Ba't ka ba nagmamadali? Huwag mo sabihin na may nakalimutan ka pang ilagay sa cart. Tanong ni Mia nang tumigil sila sa exit ng grocery store. Hindi na nga halos napansin ni Mia kung paano nabuksan ni Jake ang harang doon. Nakita na lang niya ang sarili kasama si Jake na tumatakbo at nagtatago sa isang madilim na lugar. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Wow! Ikaw nga itong malakas ang boses dyan Ani Mia. Balak pa sanang makipagtalo ni Jake kay Mia, pero napansin nila ang sinag ng flashlight at sunod-sunod na mga yabag. Hanapin niyo buong kapaligiran. Sigurado akong hindi pa nakakalayo ang babaeng yun. Mula sa sinag ng buwan, kita ni Mia ang nag-aalalang mukha ni Jake. Doon niya lang din napagtanto na mas gwapo pala ito sa malapitan. Sinaway niya ang sarili sa kanyang isip, pero iba ang nararamdaman ng kanyang puso. Lalo pa, nang bumilis ang tibok nito nang hawakan ni Jake ang kanyang bewang at dinikit ito palapit sa katawan ng lalaki upang hindi sila mapansin ng mga pulis. Bahagya namang nagtama ang kanilang mga mata, dahilan upang makaramdam si Mia ng panlalamig sa kanyang kamay. Ngunit, dahil sa kaba, ay aksidenteng napaatras ng dalaga at sa hindi inaasahan, ay natapakan niya ang isang lata na naroon na nagsanhi ng ingay. Sir, may narinig akong ingay dito. Sigaw ng pulis at tumakbo upang lumapit sa parte ng puno kung saan ito banda narinig ang kalansing ng lata. Mabilis namang sumunod ang ilang kapulisan at tinanlawan ng flashlight ang parting yun sa likod ng puno. Ma'am, sir, hindi po ito ang tamang lugar upang gawin ang bagay na yan dito. Anang pulis at inalis ang flashlight sa kanilang gawi. Hayaan mo mga yan. Kailangan nating mahanap ang babaeng yun bago pa siya makalayo dito. Binalik ng pulis ang baril nito at walang lingon na umalis. Minulat ni Jake ang isang mata at nang mapansin na wala na ang kapulisan, agad na nilayo ng lalaki ang kanyang sarili kay Mia.
Parehas silang walang imik at nakaramdam ng pagkailang matapos ang pangyayaring yun. At kung nagkakausap lang ang puso, tiyak na maiintindihan ng mga ito ang nararamdaman. Pasensya na, yun lang ang nakita kong paraan para hindi tayo paghinalaan ng mga pulis. Ayoko may makaalam pa na iba tungkol sa nangyari. Umaasa ako na wag mong bibigyan ng kahulugan na nangyari. Nauutal na sambit ni Mia kahit na malayo na si Jake sa kanya. At ramdam niya pa rin ang ginawang paghalik nito. Makakaasa ka. Tugon ni Jake at nag-offer sa kanya na ihatid siya nito pa uwi. Pero mariin siyang tumanggi at sa halip ay umuwi siya ng mag-isa. Pilit nilibang ni Mia ang sarili pero mapaglaro ang tadhana. Dahil kahit saan siya pumunta, naroon din naman si Jake. Hindi niya makumpirma sa sarili, pero hindi niya magawang tanggihan ito tuwing inaaya siya nitong sumama sa kanya. Mas napapadalas din ang pagsasama nila at hindi namamalaya na napapalapit na ang kanilang loob sa isa't isa. Naisaan mo ako dun ah. Natatawang sabi ni Jake at bumaba ng sports car. Sadyang mas magaling lang ako sa'yo. Masayang tugon ni Mia. Katatapos lang nilang dalawa na magkarera nang walang kahit na sino ang nanonood. Kung ako nga lang ay walang panamas sa bilis mo magmaneho, paano pa kaya ang ibang kalahok na lalaban para bukas? Baka lampasuhin mo lang ang mga yon. May bagong kalahok na lalaban sa karera sa susunod na araw. At hindi ito simpleng karera lang. Bigati ng mga kalahok at hindi rin maikakaila ang galing ng mga ito sa pagmamaneho. Kung kaya't labis din ang kanilang paghahanda. Di mo na ako kailangan bulahin. Matagal ko nang alam yan. Mataas na kumpiyansa na banggit ni Mia. Nagbibiro lang ako sa sinabi ko. Hindi ka talaga magaling. Usal ni Jake na hindi man lang nagkaroon ng apekto kay Mia. Out of the blue, naisipan itong tignan ng orasan at kalangitan. Hindi naman ito nagbabadya ng malakas na ulan. At isa pa, wala pang 3:00 ng hapon. Anong araw nga pala ngayon? Linggo. Tipid na sagot ni Mia at pinatigil ang lalaki naglalakad na may bentang balot at pakete ng sigarilyo. Manong isa nga po. Inabot ni Mia ang pera at kinuha ang isang stick ng sigarilyo. Hindi ito madalas gawin ni Mia. Minsan lang, tuwing nakakaramdam siya ng tensyon. May kakaiba kasi siyang pakiramdam sa karera na gaganapin bukas. Bawal to sa'yo. Hindi pa man nasisindihan ni Mia ang sigarilyo, naagaw na ito ni Jake sa kanya. Pinagsasabi mo dyan, kailan pa nagkaroon ng bawal sa akin? Inagaw ni Mia ang isang stick ng sigarilyo kay Jake at sinindihan ito gamit ang lighter. Keep the change po, Manong. Ani Mia, at bago pa man mahit-hit ang sigarilyo, ay muli itong naagaw ni Jake. Sinabi ko ng bawal to sa'yo. Wala kang permiso para gumamit ng ganito. At lalong hindi kita hahayaan na gumamit yan. Dinurog ni Jake ang sigarilyo sa mga kamay nito at tinapon sa basurahan. Sa inis, hindi napigilan ni Mia ang sarili at sinipa si Jake sa tuhod dahil sa pagkainis na naramdaman. Desisyon ka rin oh. Katawan ko to. Kaya ako ang masusunod ko anong gusto kong gawin. Huwag mo rin akong diktahan sa mga ginagawa ko. At lalong-lalo na hindi ko kailangan ng permiso mo. Bakit? Tinatanong mo pa talaga kung bakit? Madali lang. Hindi naman kita kaano-ano eh. At lalong hindi kita boyfriend. Wala kang karapatan para pigilan ako sa gusto ko. Naglakad si Jake palapit kay Mia at hinawakan ito sa bewang bago hinigit palapit sa katawan nito. Yan lang naman pala eh. Simula ngayon, mas lalo pa kitang paghihigpitan para sa ikabubuti mo. Ano bang hindi mo maintindihan? Mabilis na sinakop ni Jake ang labi ni Mia. Noong una, marahas ito pero kinatagalan, ay may pagsuyo at pag-iingat na ito sa bawat galaw. Nakaramdam si Mia ng kung anong sensasyon sa kanyang katawan, kasabay ng pangangatog ng kanyang tuhod. Kung kaya naman, nilagay niya ang 2 kamay sa balikat ni Jake upang kumuha doon ng suporta at hindi tuluyang bumagsak sa kalsada.
Kailangan ko pa rin bang humingi ng permiso mo? Kung gayong simula ngayon, ganap na tayo magnobyo at nobya? May nakakalokong ngiti sa mga labi ni Jake habang nakatingin sa kanya. Desisyon ka talaga kahit kailan? Hindi mo pa nga ako tinanong kung gusto ko ba? O kung mahal ba kita? Saad ni Mia at hinampas si Jake. Hindi pa ba sapat ang pagsagot mo sa mga haliko at kilos mo? Malakas ang pakiramdam ko na mutual tayo ng nararamdaman. Maiksi man ang panahon na nagkasama tayo. Nababasa ko na agad kung anong nararamdaman mo para sa akin. Saad ni Jake. Hindi naman halos maiwas ni Mia ang mga mata kay Jake na para bang nahihipnotize siya nito. Ramdam niya ang pag-init na magkabila niyang pisngi, pero batid niyang pansin at aware si Jake doon. Unang kita ko pa lang sa'yo na gustuhan na agad kita, Mia. Kahit pa dragon ka kung magalit at manginis, alam ko ay paghanga lang lahat ng yon. Pero habang tumatagal, lalo lamang lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong corny. Corny pakinggan, oo. Pero sa tingin ko mahal kita, Mia. Taos puso na sabi ni Jake habang ang dalaga naman ay hindi makapagsalita dahil sa gulat at saya. Gulat? Dahil hindi niya inaasahang may maririnig siyang mabulaklaking salita mula kay Jake. At saya dahil iisa lang sila ng nararamdaman. Thank you. Yun ang tanging salita na lumabas sa bibig ni Mia. Kahit na marami siyang gustong sabihin at gusto niyang aminin din ang nararamdaman para kay Jake. Thank you? Dismaya? Natanong ni Jake sa kanya. Oo. Bakit? May iba bang dapat akong sabihin? Pagsusungit ni Mia at tinulak si Jake bago tumalikod upang hindi nito makita ang pamumula ng kanyang magkabilang pisngi. Hindi siya vocal na tao. Dahil lumaki si Mia na hindi naglalabas ng saloobin sa kahit na kanino, kahit pa sa matalik niyang kaibigan. Wala naman. Tiim na napangiti si Jake sa reaksyon ni Mia. Sa buong buhay ni Jake, ngayon pa lang siya nagkaroon ng lakas na loob na ipagtapat ang nararamdaman. Ayaw niyang muli pang masayang ang pagkakataon at hindi niya mapagtapat dito. Sa maikling panahon ng pagsasama nila ni Mia, muli nitong binigyan ng kulay ang kanyang mundo dahil natabunan na ito ng masalimuot na nakaraan na ayaw niya nang balikan pa. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo, Mia. And please, just let me. Hayaan mo ko iparamdam sa iyo yun. Lumapit si Jake sa nakatalikod na si Mia at niyakap ito. Hindi naman gumalaw si Mia. May parte sa kanyang puso na gusto niyang sulitin ang oras na yun sapagkat ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Jake. Ayoko maiwan muli, Jake. Pag-amin ni Mia. Yun lang ang bagay na kanyang kinatatakot. Ayaw niyang makita muli ang sarili na nagmamakaawa sa Diyos upang alisin ang sakit at bigat na nararamdaman ng kanyang puso. Parehas lang tayong ayaw maiwan, Mia. Wala ring rason para iwan kita. At kung magkaroon man ng rason, hindi ako magdadalawang isip na ipaglaban ka. Saad ni Jake na tuluyang nakapagpalambot sa puso ng babae para sa binata. Humarap si Mia kay Jake sa kahinawakan ng magkabilang pisngi nito. Parang nais na lamang niyang pagmasdan ang gwapong mukha ni Jake at wag nang harapin ang tunay na mundo. Mahal mo rin ba ako, Mia? Nagsusumamo na tanong ni Jake dito. Magsisinungaling ako kapag sinabi kong hindi. Tugon ni Mia at nagpadala sa mga bisig ni Jake. Saksi ang kalawakan sa pagtatapat ng kanilang pag-ibig at sumpaan sa isa't isa. Walang mapaglagyan ng kasiyahan ng dalawang umiibig na kung pwede lang ay habang buhay na nasa ganoong sitwasyon na lang sila. Kinabukasan, hindi halos makapaniwala si Mia ng pagising niya. May pumpong ng fake roses at tulips ang bumungad sa kanya. Alam ni Jake na hindi hilig ni Mia ang bulaklak at bukod dito, allergic ito roon. Pero hindi naman yun naging hadlang para kay Jake na hindi gawin kay Mia ang pagpaparanas ng ganitong bagay. Gusto niya pa ring bigyan ng bulaklak si Mia
Alam mo, ikaw pa lang ang kauna-unahang lalaki na nagbigay sa akin ng ganito. Pigil ang kilig na pagbibigay alam ni Mia kay Jake. Madalas kasi, pagiging mayabang ang inuuna ng mga balak manligaw sa kanya. Madalas, pinagmamalaki ng mga ito ang negosyo, mga sasakyan, na wala pa sa kalingkingan niya. If I want to, I would. Diba sabi ko naman sa'yo? Ibibigay at gagawin ko ang lahat kung saan ka sasaya. Kinuha pa ni Jake ang mga chocolates at niyaya si Mia ang lumabas. Ang kaninang gulat ay nasamahan pa ng pagkamangha nang lumabas siya sa kanyang bahay at makitang puno ng petals ang kanyang bakuran. May mga chocolates at teddy bear din na tila bumabagsak mula sa kalangitan dahil sa mga eroplanong lumilipad doon. It's like a fairy tale. Nangingilid ang luha na wika ni Mia. Hindi naman nakontento pa si Jake at lumapit kay Mia bago sinuot dito ang mamahaling kwintas na pinasadya pa niya. Dahil may nakaukit pa itong pangalan doon. Kung kaya't hindi na naiwasan pa ni Mia ang maging emosyonal. Akala ni Mia, tapos na ang sorpresa. Pero marami pa palang ginawang paghahanda si Jake. Inaya pa siya nitong kumain sa sikat na restaurant at ang arcade na kahit pagkabatay hindi niya naranasan. Sinulit nila ang buong araw na para bang sila lang ang tao sa mundo. Dumada moves na naman ang lover boy. Tukso na mga kasamahan kay Jake nang lumapit ito kay Mia at inayos ang suot na helmet. Sino yan? Bago na naman ang kasama mo ngayong araw ah. Ganti ni Jake na biro kay Dave. What? Gulat na singhal ng babae kay Dave bago ito malakas na sinampal. Babe, biro lang yun. Habol ni Dave sa babaeng kasama nito. Napailing na lang si Jake at nakipag-appear sa isang kasamahan. Good luck pare. Sabi nito. Mag-ingat ka Jake. Hindi biro ang makakalaban natin ngayon. Ani Mia, na hindi pinansin ang kasamahan ni Jake na marinig ang kanyang sinabi. Don't mind me, ikaw ang iniisip ko. Hinawakan ni Jake ang kamay ni Mia at hinalikan ng ibabaw niyon. Aalalayan kita. Sabi ni Jake at pareho na silang sumakay sa kanika nilang sasakyan. Dumating na rin kasi ang ibang kalahok at parating na rin ang mga manonood upang saksihan ang pagtutunggalian nila sa kalsada. Hindi mawari ni Mia pero bigla siyang nakaramdam ng kaba sa hindi malamang kadahilanan. Nagsimula ng buhayin ng mga kalahok ang makina ng kanilang sasakyan at ganoon din si Mia. Sandaling binaling ni Mia ang tingin sa sasakyan ni Jake kung saan ito naroroon pero kanina pa pala ito nakatitig sa kanya. Binasa niya ang pagbuka ng bibig ni Jake at alam niyang I love you ang sinabi nun. At hindi nagtagal, nagsimula na ang karera. Katulad ng dati, ginawa ni Mia ang kanyang nakasanayang teknik. Hinahayaan niya munang mauna ng ilang metro ang sasakyan ng mga kalaban bago bibilisan ng takbo at mag-overtake sa mga ito. Ilang segundo pa at naunahan niya nga ang mga ito. Mabilis namang nakasunod si Jake sa kanyang likuran. Inihanda naman ni Mia ang sarili nang mapansin na kurbada na ang daan at mas nagturbo pa. Anong kalokohan to? Singhal ni Mia nang banggain siya ng isa sa mga kalahok kaya nawala siya sa linya at ginitgit din ng isa pang kalahok. Pilit namang tinibayan ni Mia ang pagkakakapit sa manibela. Nagulat na lang si Mia nang pumagit na si Jake sa sasakyan nang gumigit-git sa kanya upang tumigil ito. Katulad ng sinabi ni Jake, inalalayan nga siya nito habang nasa gitna ng karera. Seryoso at nakatuon lang ang atensyon ni Mia sa karera at nabuhayan ang loob ng matanawang finish line sa hindi kalayuan. Malapit na. Bulong ni Mia sa sarili at mabilisang tumingin sa side mirror pero wala na rin si Jake. Nang muli niyang ibaling ang atensyon sa unahan, mabilis na inikot ni Mia ang manibela ng akmang babangga siya sa kalaban na nag-overtake sa kanya. Kasabay naman nun, ang mabilis na pagtakbo ni Jake na hindi niya napansing papasalubong. Malakas na napabusina si Mia at tinapakan ng preno. Pero huli na,
dahil tuluyan na nagkabanggaan ang kanilang mga sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, halos mawasak ang sasakyan ni Jake kung saan sumalpok doon ang sasakyan ni Mia bago ito tuluyang tumalsik at bumagsak sa kalsada ng patiwarik. Mia! Sigaw ni Jake sa kanyang isip at binuksan ang pinto ng sasakyan upang bumaba pero hindi na magawang maigalaw pa ni Jake ang kanyang binti dahil naipit na ang mga ito at nagsimula ng dumugo. Si Mia naman, halos mawala ng malay dahil sa malakas sa pagkakabarog at pagkahilo. Pero dahil sa suot na helmet, hindi naman gaano naapektuhan ang kanyang ulo pero nalalabo pa rin ang mga mata niya. Rinig na rinig ni Mia ang ingay at sigawan ng mga tao. Pansin ang paglapit ng mga ito sa kanilang direksyon. Gustong tawagin ni Mia ang lalaki, pero hindi niya na nagawang magsalita pa. Pakiramdam niya na manhid na rin ang kanyang bibig. Gayunpaman, pilit niyang inaaninag ang kinaroroonan ng lalaki. Naramdaman na lang ni Mia na may nag-alis sa kanya sa loob ng sasakyan at inilayo siya doon. Sa swerte niya, naialis siya sa loob nun bago ito tuluyang sumabog. Mabibigat ang paghinga na nakatingin si Mia sa sasakyan niya at halos tupukin ang abo habang si Jake naman inaalis din sa sasakyan nito. Manhid man ang buong katawan, hindi mapigilan ni Mia ang maalala ang isang pamilyar na eksena kung saan siya naging sanhi ng hidwaan ng kanilang pamilya laban sa mga Ferrer. Daddy! Umiiyak na sigaw ng batang si Mia habang pilit kumakawala sa hawak ng kanyang ina habang humihikbi. Kitang-kita ng batang si Mia kung paano sadyain nabanggain ang sasakyan ng kanyang ama sa kalagitnaan ng karera na nagsanhi ng malalang insidente. Mabilis ang pangyayari ng mga araw na yon. At dahil bata pa, hindi alam at maintindihan ni Mia ang lahat. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, anak. Nahihirapang sambit ng kanyang ama habang dinadaing ang sakit at duguan nitong katawan. Masamang tao ang mga Ferrer. Taksil sila, taksil! Giit ng kanyang ama bago ito tuluyang nawala ng buhay. Labis ang sakit na naramdaman ni Mia ng araw na yon bago niyakap ang kanyang ama na wala ng buhay at ganoon din ang kanyang ina. Magmula noon, pinangaralan siya ng kanyang ina na sundan ang yapak ng yumaong ama upang ipaghiganti ang pagkamatay nito. Pero hindi pa nagagawa ni Mia ang kagustuhan ng ina nang pumanaw din ito sa heart attack. Lingid naman sa kaalaman ni Jake ay ang pag-aakala ng pamilya nito na sinusubukan silang ihulog sa patibong ng ama ni Mia. Dahilan upang mangyari ang insidente at ito ang matinding dahilan upang tuluyang matanggal ito sa karera at bumagsak ang kumpanya na pinagkukuhanan nila ng yaman. Malayo man ang agwat ni Mia at Jake, hindi ito naging hadlang upang ituon nilang kanilang tingin sa isa't isa. Nawaring iisa lamang ang iniisip ng dalaga at binata sa mga oras na yon. Bago nila hinayaan alalayan sila ng rescue at isakay sa ambulansya para isugod sa ospital. Nagising si Mia na may nakalagay na dextrose sa kanyang kamay. Sumasakit ang ulo na bumangon si Mia pero agad siyang pinigilan ni Mikay. Magpahinga ka na muna. Mahina pa katawan mo. Utos ni Mikay kay Mia nang magising ito. Huwag mo akong pakialaman, Mikay. Saad ni Mia sa kaibigan. At walang pasabi na inalis ang dextrose sa kamay, napangiwi naman si Mikay. Hindi naman ganun kalubha ang sinapit ni Mia, pero kailangan pa nitong magpahinga dahil ito ay mahina pa. Teka, dahan-dahan lang. Ani Mikay at inalalayan si Mia nang akma itong babagsak sa sahig. Hindi naman na nagreklamo pa si Mia at kumapit kay Mikay na para bang isang lumpo. Napatingin si Mia sa katabing hospital bed pero wala roon ang pasyente. Asan si Jake? Umuwi na siya. Ang sabi ng doktor hindi naman gaano napuruhan ang binti niya. Pagbibigay alam ni Mikay, hindi na rin naman nagtanong pa si Mia at tuluyan na ring umuwi. Hindi naman siya hinayaan ni Mikay mag-isa. Sinamahan siya nito sa bahay at sa guest room na tulog. Habang si Mikay, mahimbing ang tulog, si Mia naman ay hawak ang litrato ng kanyang yumaong magulang at ang tingin ay nasa kabilugan ng buwan.
Bakit ganito kakomplikado ang lahat? Tanong ni Mia sa mga magulang, kahit na alam naman niyang wala siyang maririnig na tugon mula sa mga ito. Pagkabalik pa lang ng bahay, ay nag-hire si Mia na secret detective upang alamin kung totoo nga bang si Jake ang anak ng mga Ferrer. At katulad ng hinala niya, tama siya. Bumuntong hininga si Mia at hinawakan ng dibdib. Mabigat ang pakiramdam niya na para bang kumikiro tuwing iniisip niya ang sitwasyon. Gusto ko mabigyan ng katarungan ng pagkamatay mo, Daddy. At gusto ko ring masunod ang gusto mo, Mami, pero... Yumuko si Mia at pinikit ang mga mata. Mahal ko si Jake. Sambit niya at nangingilid ang mga luha. Malungkot na napabaling si Mikay sa ibang direksyon at bumalik sa sarili nitong silid. Nais niya sanang tignan ang kalagayan ni Mia, pero nadatnan niya itong kausap ang sarili. Gusto niyang tulungan ang kaibigan, pero hindi niya alam kung paano. Bukod pa ron, batid na rin niya na si Mia lang din naman na makakatulong sa sarili nito upang masagot lahat ng gumugulo sa isip nito. Kinaumagahan, nagulat sila sa pagdating ng mga pulis sa bahay ni Mia upang mag-imbestiga at sinampahan siya ng kaso dahil sa pagkaka-involve niya sa illegal drug racing. Bilang isang mayaman at maimpluwensyang tao, mabilis na nalusutan ni Mia ang kaso laban sa kanya at para na rin kay Mikay. Pero pansin ni Mikay ang madalas na pag-alis at pagiging abala ni Mia sa ibang bagay. Ginabi ka na, saan ka nang galing? Si Jake nakausap mo ba? Tanong ni Mikay at tinigil ang pagbabasa ng magazine. Hindi naman sumagot si Mia. Dire-diretso lang na naglakad papunta sa sarili nitong silid, saka nagkulong doon. Uminom na naman siya. Ani Mikay, na hindi na ginulo pa si Mia. Humilata si Mia sa kama at pilit na natulog pero hindi pa rin epektibo. Kinausap ni Mia ang abogado niya at nagplano na isagawa ang bagay na alam niyang pagsisisihan niya sa huli. Hindi na rin nagparamdam pa si Jake sa kanya. Kutob ni Mia, alam na rin ni Jake kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Bumangon si Mia at naglinis ng katawan. Bago bumaba para pumunta kay Mikay na abala sa pagtitingin ng cosmetics. Akala ko natulog ka na, may pagkain sa ref ha, iinitin ko na lang. Nabitin sa ere ang sasabihin ni Mikay nang bigla siyang yakapin ni Mia sa kauna-unahang pagkakataon. Ayos ka lang ba? Ano nangyari? Tanong ni Mikay habang hinahagod ang likod nito. Tanging paghikbi lang naman na naging tugon ni Mia sa kanya. Hindi lubos maisip ni Mikay na ang kilala niyang tigasin at matapang na kaibigan umiiyak ngayon sa harapan niya. Sabihin mo sa akin kung anong gumugulo sa isip mo. Kaibigan mo ko, handa ako makinig. Pagpapagaan niya sa loob ng kaibigan. Pinahid ni Mia ang luha pero nanatili ang mga bisig niya sa kaibigan. At nagsimula siyang magkwento. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Paghingi ng advice ni Mia kay Mikay, na tumigil na sa paghikbi. Inayos ni Mikay ang magulong buhok ni Mia at tinitigan ito sa mga mata bago hinawakan ang kamay nito. Sundin mo lang kung anong nilalaman nito. Sambit ni Mia at nilagay ang kamay ni Mia sa tapat ng dibdib ng kaibigan. Puso mo ang nagsasabi ng totoo. Kaya kung ano ninanais niyan, gawin mo. Pero hindi ba? At dahil sa pagsunod natin sa sariling nararamdaman, minsan dito pa tayo napapahamak. Kasi hindi natin nakikita. O magawa man lang natanggapin ang katotohanan kasi mas pinapairal natin ang damdamin natin kaysa sa kung anong tama. Sige, isipin natin na tama ka. At pinairal mo ang isip mo pero the question is, masaya ka ba? O di kaya, mapapanindigan mo ba yung resulta ng gagawin mo? Hindi naman nakasagot si Mia at napatingin na lamang sa kawalan, sa kamapait na napangiti. Nang sumagi sa isip niya ang kanyang mga magulang. Gagawin ko ang nararapat. Ani Mia sa isipan, bago muling pumanhik sa kwarto upang muling kausapin ang kanyang abogado at sabihin dito ang buo at final niyang desisyon. Sigurado na ako. Tumayo si Mia at nakipagkamay sa abogado na kausap. I'm glad that you chose the right one.
Saad ng abogado na masaya para kay Mia. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, bumisita si Mia sa puntod ng mga magulang. Ilang taon na rin pala niyang hindi nabibisita ang puntod ng yumaong mga magulang. Ngunit nananatili pa rin ang kalinisan ng paligid dahil sa binabayaran niyang tao upang linisin ito. Kamusta na po kayo dyan? Sana ay napuna na ang lungkot at tuluyang nawala na ang galit sa mga puso niyo. Wika ni Mia at napangiti nang dumapos sa daliri niya ang isang paru-paro. Hayaan niyo po. Konting panahon na lang. Magsasama-sama na rin tayo. Pagbibiro niya pa. Pilit kong tatatagan ang loob ko sa bawat araw na lumilipas. At unti-unti nun, napupuna ng pangungulila ko sa inyo. Tumayo si Mia at pinatong ang peking bulaklak sa magkatabing puntod ng mga magulang bago lumuhod at humingi ng paumanhin sa mga ito. Babalik na lang po ako ulit sa susunod na araw. And I promise na mas mapapadalas ang pagbisita ko rito. Saad ni Mia at nagpaalam na rin upang umalis. Tahimik lang na nagmaneho si Mia at pagkuwan tumigil siya sa isang destinasyon saka ipinarada ang sasakyan. Lumabas siya sa loob ng kanyang kotse at dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa loob ng simbahan. Naramdaman ni Mia ang paninibago pero siya rin na nakaramdam ng lungkot at konsensya. Dahil nang mamatay ang kanyang mga magulang, ito ang sinisi niya sa lahat. Naglakad si Mia papunta sa isang bakanting upuan at sa tapat nun lumuhod ang dalaga upang taimtim na magdasal. Patawarin niyo po ako, Diyos ko, sa lahat na naging kasalanan at kasamaan na nagawa ko dito sa mundong ibabaw. Patawad po kung mas inuna kong pakinggan ang galit na nararamdaman ko at hindi naisip ang maganda mong plano para sa akin. Matapos nito ay nag-sign of the cross si Mia at nagpasalamat sa Panginoon bago tumayo. Pero parang binuhusan ng malamig na yelo ang kanyang katawan nang makita si Jake sa kanyang tabi. Nakahingi na ako ng tawad sa itaas. At ngayon alam ko ikaw ang kasunod na karapat-dapat kong hinga ng tawad. Wika ni Jake at akma sanang luluhod pero pinigilan to ni Mia. Tiniis ko na hindi kalapitan at sulyapan. Dahil alam kong hindi mo na naisin na makita ako pero hindi ko inaasahan na makikita kita dito sa loob ng simbahan. Kaya walang atubili na lumapit ako sa iyo upang humingi ng paumanhin at pagbayaran ng nagawa kong kasalanan. Mia, alam kong kaibuturan ng galit mo sa pamilya namin ay nariyan pa sa puso mo. At lahat ng yun tatanggapin ko. Kahit na anong parusa ang gusto mo ipataw sa akin gagawin ko. Pero umaasa ako na hindi magtatagal maghihilom din ang sakit at galit sa puso mo. Ayokong isipin mo na ginagawa kong dahilan ng pagmamahalan natin sa isa't isa upang iwaksi ang lahat ng nakaraan. Kaya handa akong tanggapin kahit na anong paghihirap. Ngunit gusto ko lang na malaman mo, kahit anong mangyari, hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Lumuhod na rin si Mia sa harapan ni Jake. Wala kang kasalanan, Jake. Pamilya natin ang may hidwaan eh. Sila yung may galit sa isa't isa. At ako lang naman yung naging tulay nun para ipagpatuloy. Ngunit napagtanto ko na walang mangyayari kung paiiralin natin ang galit sa mga puso natin. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan, Jake. Pero pwede pa natin itama ito sa hinaharap. Buong pusong sabi ni Mia at niyakap siya ni Jake. At humihiling na sana hindi pa naginip ang lahat. Tumayo silang pareho at pinahid ang luha ng isa't isa bago hawak kamay na tumingin sa gitna ng altar. Simulan na nating magbagong buhay. Sabi ni Jake sabay lingon kay Mia. At siyang gawin nating sentro ng relasyon natin. Tugon ni Mia habang nakatingin sa Panginoong Jesus. Makalipas ang 2 taon, bumalik sa normal ang lahat. Si Mia at Jake mismo ang pumutol sa illegal na drag racing at nag-focus na lamang sa pagnenegosyo. Nagsagawa rin ang dalawa ng programa upang tumulong sa mga mahihirap at may kapansanan. Ganon na rin ang mga palaboy na hayop
sa kung saan-saan. Labis ang pasasalamat ng dalawa sa Panginoon dahil sa magandang nangyari sa kanila. At lumipas pa ang ilan pang mga taon, naging mag-asawa na sila. Matapos kasi nila magkaayos sa araw na yon, nag-propose na rin si Jake. At saksi ang Diyos, gayon din ang mga taong naroon kung gaano sila kasaya sa isa't isa. Para sa kanila, wala sa tagal ng relasyon ang basihan upang masabi nilang mahal nila ang isang tao. Para sa kanila, yun ay ang pagtanggap sa pagiging hindi perfect ng bawat isa at pananatili sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Mom, why are you not even trying to look at my drawings? Nagtatampo na tanong ni Shannara. Napalingon naman si Mia sa anak dahil hindi niya ito napansin dahil sa kanyang pag-iisip. Sorry baby, may iniisip lang si mommy. Hingi na paumanhin ni Mia sa anak at tinignan ang drawing nito. It looks great. It's so beautiful like you. Proud na wika ni Mia sa anak. Ito ang hilig gawin ng anak nila ni Jake. At kahit bata pa lamang, nakikitaan na nila ito ng potensyal. Tita Mikay suggested me to draw here. Pagbibida ni Shannara sa kanya. Natuwa naman si Mia at hinalikan ng anak sa pisngi at binuhat to. Maya-maya lang lumapit si Jake sa kanila habang suot pa ang apron. Dumating na pala ang baby ko? Malambing na wika ni Jake sa anak at binuhat ito. Inalis naman ni Mia ang apron na suot ni Jake at pinahid ang pamunas dito. Dahil ito ang nagsuggest na ito ang magluluto ng kanilang hapunan. Inalis muna niya ang pawis bago tuluyang laruin ni Jake ang anak. Stop it. You're driving me crazy. Mahinang bulong ni Jake kay Mia at makahulugang tumingin dito. Marahan namang kinurot ni Mia ang bewang ni Jake at pinanlakihan nito ng mata. Let's go baby. Let's prepare dinner already so we can sleep early tonight. Tuwang-tuwa namang pumayag si Shannara at nauna pang pumunta sa kusina. Inayos naman muna ni Jake ang upuan at pinaupo si Mia doon. Mag-shower ka agad matapos natin kumain, okay? Paalala ni Jake at mabilis siyang hinalikan sa labi at dali-daling tumakbo papunta sa kusina kung saan naroon ang kanilang anak. Masayang naghapunan ng tatlo at katulad ng sabi ni Jake, maagang ang pinatulog dito si Shannara matapos basahan ang favorite na fairy tale story nito. Tulog na ang anak natin. Wika ni Jake. Malapit sa kanyang leeg, kaya nakaramdam siya ng kiliti. Lalo pa nang magsimulang maglakbay ang kamay ni Jake sa kanya. Let's make this night memorable. Ani Jake, at hindi na siya hinintay pang magsalita. Sinakop nito ang kanyang labi na siya namang tinugon niya at sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. The End.